Nagsama ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea para sa ika-16 na Multilateral Maritime Cooperative Activity. Isa itong pagsasanay para pagtibayin ang partnership ng dalawang bansa at palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Magkasamang naglayag ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea nitong weekend para sa ika-16 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Pinangunahan ito ng warship ng Pilipinas na BRP Raha Sulaiman o PS-20 kasama ang Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchora Aquino at Navy ship ng Australia na HMAS Toowoomba o FFH-156 sakay ang kanilang maritime aircraft na MH-60R. Itong BRP Raha Sulaiman ay nagkomisyon nito lang February 24 ngayong taon at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasama ang naturang Navy ship sa MMCA na isang pagsasanay na nagpapatibay ng partnership ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na maprotektahan ang karapatan at soberanya dito sa West Philippine Sea. Nagtungo rin dito ang barko ng US na papunta ng Palawan para magdala ng mga gamit para sa Humanitarian Disaster Response Exercise na magiging bahagi ng Balikatan Exercise na magsisimula sa April 20. Bago umalis ang barko ng Pilipinas at US sa Subic, nagkaroon ng palitan ng best practices ang dalawang bansa. Among the activities that they contributed in this 16th MMCA is equipment offloading. They also did maritime domain awareness and among other things, they also conduct communications exercises with all other participants. Sa isang designated area o exercise box sa bahagi ng Hilagang Silangan ng Coron, Palawan, ginanap ang pagsasanay. Sa gitna ng paglalayag, mag-aalas 2 ng hapon itong Sabado, sa bahaging 37 nautical miles kanlurang bahagi ng Cabra Island, isang barko ng China ang na-detect ng Philippine Navy. We are conducting a routine navigation according to international law and keep a safe distance from us over. Wala naman daw na idulot na aberya sa maritime exercises ang namataang barko ng China. We as well document and part of the documentation is for us to ensure that they do not interfere with our ongoing exercises. There's no disruption or any interferences. Alas 9:30 ng gabi, nagsagawa naman ng night steaming in company ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Australia kung saan nagkaroon ng communications at screening exercises. Linggo ng umaga nang makalapit sa 500 yards ang Navy ship ng Australia sa warship ng Philippine Navy. Kasunod ng Australia ang vessel ng Philippine Coast Guard na Melchora Aquino. Nagkaroon ng division tactics kung saan ang bawat barko ay nagsagawa ng basic combat at maneuvering actions at formations sa karagatan. Kasama sa tinutukan ng naturang drill ang hasain ang coordination ng mga kasaping barko o vessel. Nagpalipad ng kanilang maritime aircraft ang Australia. Meron ding C-208 ng Philippine Air Force na nag-surveillance. Dalawang FA-50 fighter jets at dalawang A-29B Super Tucano naman ang sabay na lumipad sa himpapawid sa flyby exercise. Ngayong magkalapit ang Navy ship ng Pilipinas at Australia, isinasagawa ang replenishment at sea approach na layong paigtingin ang endurance ng Navy sa logistics transfer. Ginagamit ang RAS kapag mag-e-exchange o deliver ng mga supply tulad ng langis ang mga barko para masustain ang operasyon nito. This particularly contributes on how we develop the techniques, tactics, and procedures from the individual skills level, unit, team, and the later on organization for us to seamlessly integrate with all other surface combatants of the Philippine fleet. We've completed the MMCA successfully and safely without any interferences. Mula rito sa West Philippine Sea, EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.